This is She. This is Georgie. And welcome to One Seat Apart. Anyway, we have a special guest today. Yes. And naging connect din natin siya. Parang she reached out to us or through Macmac. Macmac. Through Macmac. Yun. So, we are actually happy na pinagbigyan niya tayo today. Kasi very busy schedule na. She's actually a licensed architect. Yes. Tapos aside from that, sobrang active niya sa music scene. Kaka-launch siya lang ng bagong single niya sa Spotify. Aside from that, may mga interviews siya with MOR. Yes, Just, recently, no? And then, yun, bago ko makwento yung buong buhay niya, natawagin natin siya. We have Eugenie Tan. Hello. Hello. Hi. Kumusta? Good day. I'm good. I'm great. So, thank you, Baba. Thank you, Kuya Grab. Ayan, so how are you? Ayos naman. Actually, I'm excited na makapunta dito kasi parang it's been so long na rin na since my last interview. Yun sa MOR last time. And ayun, thank you for having me here. Of course. It's our honor. Kagaya sabi namin kasi we're running after music artists like you, passionate music artists like you. Kasi gusto namin i-share sa mga tao, no, how your passion is. And not only that, kasi we're more of encouraging solo artists or music artists na with original compositions. Exactly. Not only covering songs. Pero we're not against covering pero more of encouraging them na pwede nating mapasikat tong hindi saka fun fact, Philippines talaga sa buong mundo ng music, Philippines ang #1 na nagko-cover ng mga songs. Alam niyo ba yun? alam niyo kung bakit? Hindi namin alam yun. Kasi bakit? Because we were colonized by the Americans. And during that time, ang click na click is magaya natin yung mga performance ng mga music artists sa Amerika. That's why tayo mga Pilipino naging #1 cover artist. Oh. So that's the story behind that. Yun. Pero ang maganda kasi mas magaling yung cover natin compared sa original. Hindi ko kakat yun. Grabe siya. Kasi totoo yun, magaling ang mga Filipino music artists. Sobrang galing. Yon. So, for you, Jean, so, when did you start with music? So music, I started when I was in, I think siguro grade 6. Kasi at that time, doon ko na-discover na marunong pala ako magsulat ng song. Kasi nakapagsulat ako ng song that time for my dad. Who passed away when I was in grade 3. Kaya ayun, doon ako nagulat. Grabe no, ang aga at an early age. Pero, I don't know if you still remember the lyrics of the song. How does the song go? Is it telling a story of your dad or telling your story with your dad? Or paano? Parang sa pagkakatanda ko, telling my story with my dad. Kung ano yung nararamdaman ko that time. Parang more on yung grief. Nararamdaman ko. Sobrang close kayo ng dad niya before. Yes. So it's a sad song. Yes, it's a song. It's a sad song. And do you still remember? Hindi na masyado. Actually, nanonood yung dad mo ngayon. Shut up! Pero, yun nga. So, it's a negative thought. That, hindi naman, sad lang. Hindi, sad. Negative, sad. Malungkot siya eh. Hindi naman ganun ka-negative. Hindi heartbroken kasi. Heartbroken in the sense na namimiss niya yung dad niya. Parang ganon, in a way. Tama. Yan, kasi yun yung laging napapansin namin dun sa mga guests namin. Most of our guests parang coming from a negative
emotions. Mm. And their outlet is to write music. Kasi hindi, pare, galit ako kay Joji. Hindi ko ma-express Galit kay, kaya iiwan ko siya next week. So, it is, Next week naman. next week na. So, hindi ko siya mailabas. So, ang gagawin ko, I'll write it. Pero after that, diba? After that, Ang ganda rin ako, sulat ng kanta. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside. Siya nagsulat para sa akin. kasi iwanan din siya next week. Pero, ayun nga, how many songs are we talking about? Your original songs? Yung mga nabuo na mismo Yeah. talaga. Siguro approximately around 25, 26 songs. That many. Tapos, naglalaro siya sa, what are the inspiration of these songs? Mostly yung naging inspiration ko sa mga songs based sa mga stories ng ibang tao or sa mga movies na napapanood ko. Nice. You have your latest. Yes. Hook Up with DJ. No, Hooked With You, DJ. Hook with you. Sorry naalala ko si Sharon Cuneta. Mr. DJ DJ Mr. Joy. DJ Bakit Hook with you, DJ? Type Hooked ni DJ. With You, DJ, actually it's a collaboration song with Sir Bibot Monton. Shout out po sa inyo. Siya yung main lyricist ng song na to. And siya yung unang lumapit sa akin para makipag-collab. Kasi lyrics pa lang yung nabuo niya, wala pa siyang melody. And nung una kong nabasa yung song, yung concept niya, parang na-hook na agad ako dun sa song na yun. Parang gusto ko talaga siyang gawin. And then, siguro after 2 days, nakuha ko na yung melody. Although, kailangan ko lang i-rewrite yung ibang verses and magdagdag ng mga ibang lyrics para umakma dun sa melody na naisip ko. Nice, And 2 then, days, Doon nag-start nabuo yung song. So, DJ yung partner mo? Dito? Yung kakolab mo? No, lyricist. Sino si DJ? Hindi, sorry na. Hindi ko rin sure. Curious question. Sino si DJ? Si Daniel Padilla ba? Tanungin niyo yung kakolab ko. Siya yung nag-isip ng song na yan. Wala, natutuwa lang. Pero ang ganda kasi I've listened to the song. Parang, alam mo yung feel good siya. Diba? Feel good siya. Kaya yun, hindi siya ganun ka-heavy. Kasi may mga songs na heavy pakinggan eh. Yes. Diba? Yung rock. May mga rock song na magaan pakinggan. May mga rock song na heavy pakinggan. Pero sometimes kasi, especially now, after pandemic, yung pinag-uusapan natin, it's a feel-good movie, it's a feel-good song. Yun yung gusto ko pakinggan eh. Kasi, struggling pa rin ng mga tao, hindi pa rin nakaka-get over. Tama, di ba? Oo. Tsaka, each of us naman is going through something eh. Yeah. Parang you wanted to listen to parang hindi mo naman mariresolve yung problema, pero you wanted to feel okay. Yeah. So you listen to the music na aakma sa emotion mo to get peace of mind. Parang yung pinag-uusapan lang natin last time na you feel relief, hindi man ma-resolve yung problem, pero you feel okay. Yeah. Oo. How many are you in the family? How many are you? May siblings ka ba? 3 kami. Three. Yeah. Mm. Tapos ako yung youngest. Kuya, guys. Ate, kuya. Puro ate. Puro ate. Ay, puro babae ka. Puro babae. Tres Maria. Tres Maria. Then, Hindi nag-try ng isa pang lalaki. Minsan may mga nag-try and try and habol. lalaki. Akala nila ako yung magiging lalaki. Pero ako na yung last. kaya nga Eugene ka nga. Naging Eugene. Wala na. Yung Ito na to. And then, may boyfriend wala. Wala. Oh, Since birth. single ho siya. Single siya, malapit siya sa Taga-Muñoz. Muñoz. No? Working siya, so wala kayong problema. Comment lang po kayo. Comment down below. No? And pwedeng hook up. Sabi niyo ako. Send Ako us lang resume. Ako bahala. Huwag kayo direkta sa kanya, hindi kayo ipapasabi. Gagaan sa akin. Bakit? Since birth, wala. Yeah, wala. Seryoso? Yeah. Parang ako pala. Since birth, walang boyfriend. Hindi ako nagka-boyfriend since birth eh. Kaya yun. So, if you're writing a love song, if you have a love song, anong inspiration mo rin? Hindi, ang tanong lang is, nakapag-write na ba siya ng love song? Yeah, of course. I wrote a love song yung actually available sa Spotify, yung Shine. Shine. And yung inspiration naman ng song na yun, kasi umattend ako ng kasal ng friend ko.
Tapos siguro after a week, parang na-inspire lang ako kasi parang napanood ko yung mga prenup nila, yung mga vows nila, doon ako na-inspire. And from there, doon ko kinuha yung concept ng song. Nice. Kasi for others hindi ganun kadali ang makapag-isip ng kahit ano, book, Kahit tula. script. Yes, Oo. because if you haven't experienced being in love, hindi siya ganun kadali. And siya kasi may inspiration. She witnessed like a happy wedding. I would guess it's a happy wedding. Sino kilala mo dito? Yung lalaki or babae? Yung lalaki. Yung lalaki. Tapos, I mean, kunyari, 10 years mo nakalala yung lalaki, yung babae, naging girlfriend niya, a couple of years kilala mo rin, no? And nakilala ko yung guy sa work ko. Sa previous work. So, wala pa namang 10 years na kilala ko siya. And then, ginawa niya akong groomsmaid. Pero yung Isang yung groomsmaid. wife niya, kilala mo? Hindi din. Doon ko lang din. Lalaki nga lang daw. Hindi, kilala kasi, niya. di ba for Ganun. example, kilala niya yung lalaki, barkada niya. Oo. Nagka-girlfriend yung lalaki. Makikilala niya rin yung girlfriend. Kala ko, a part of that journey na boyfriend, Nagkaroon girlfriend. parang mga... Oo, nagkaroon ng Oo. acquaintances. Hindi. Nakilala ko lang siya, sila na nung girl. Parang nagpaplano na sila magpakasal. Sana sa'yo, dapat hindi ganyan. Dapat kinilala niyo muna. Ako muna. Ako muna. Hindi, pero yun. About Shine, what is the particular, what are the highlights dun sa relationship ng friend mo na nakita mo? Yung song kasi parang na-picture out ko siya na parang, ano ba to? Hoping sa babae na mag-say yes sa proposal niya. And then kapag sa guy's perspective naman, sa girl's perspective naman, naghihintay siya mag-propose yung guy sa kanya. So, yun yung concept ng song and paano ko nakuha yung story about the wedding. Bakit Shine? Shine, kasi parang siya yung nagbibigay ng liwanag. Ang cheesy! Nice. Kala ko naman, Sunshine ang pangalan ng babae. Kaya Shine. Pero ang ganda. I mean, minsan, knowing the song itself, makaka-curious ka, papakinggan mo, then you'll be hooked on it. No? Ang galing. Oo. Any other plans? You're an architect. Tapos, on the Working side, siya. working She architect. has like an 8 to 5 Job. work. And then she's doing And doing music. her passion. So, yung time Oo. management. How do you So, manage it? Ayun, talagang, as you said, yung time management, kailangan talagang ayusin. So, every time na umaalis ako sa work, parang iniiwan ko na talaga lahat ng mga workload ko doon sa office. Kumbaga, pagka-uwi ko, pag nasa bahay na ako, dapat wala na siya sa utak ko. Para makapag-focus na ako doon sa music or sa passion ko. 5 na, out na ako. 5 na, ending pa ako. What she's Ganun, doing is what we call the 7-to-1 concept. I don't know if you heard about the 7-to-1 concept. Actually, kay Sir Carlo Ople ko ito natutunan. Pero, kasi all of us are building our career in our 8-to-5 job. Diba? After 5 p.m., most of the people, ang ginagawa nila, nagbabar, nanonood ng movie, nagpapahinga. But us, what we're doing between 7 p.m. to 1 a.m., we're chasing after our dreams. That's why the 7-to-1 concept. And yun ang ginagawa mo. Wow. And you're successful to that kasi just imagine 20 songs. Yes. Diba? Original songs. Tapos, At with her age, ha? yeah, with her age. Diba? Parang nakikita ko nga sa kanya si Barbie Almabicel. I would agree. Yeah. I would agree. And watch out you unplug. Sorry. Watch out you unplugged niya kasi she will be singing one of her original songs Yes. na ibibida ko yun sa lahat. Promise, ibibida ko yun. Okay. Thank you. Pero what are your plans? What are the targets that you're looking at? As an architect, I know that architect kasi gusto lang magkaroon sa sarili ng firm, makilala sila. Diba? Sa music naman, ano yung nagwi-weigh ng mas mabigat? Your passion or your profession? Parang hirap sagutin niya. Kasi pag sabihin kong passion,
parang medyo illogical siya for me kasi wala akong income na pumapasok sa akin. I mean, Pagka iniwan mo yung pag profession. iniwan ko yung profession ko at nag-dedicate ako sa music full-time. Kasi aminin natin sa music, mahirap talaga kumita. Yun yung challenge natin. Yes. Is it- Unlike na may 8 to 5 a.m. work. PM is work it- ka. Does it apply to her like for gigs? Hindi Kaya lahat. nagpapabayad. Sa gigs naman kasi, it's more on open mic. So wala talagang bayad I yun. just enjoy Ah, participating. You'll just Okay. join the production, no? Yes. Hindi siya yung, hindi ako nag-join sa mga gigs sa may mga regular sets, nakakanta ka ng 10 songs to 20 songs. Yun yung may bayad. Yun yung may kailangan talaga. Yung ako naman, it's more on exposure and I want to meet some of our fellow indie artists. Kaya nag-join din ako sa open mics. Sige, sabihin mo sa seatmates natin, usually saan bar ka tumutugtog or sa studio? Iba-iba eh. Yung last time na tinugtugan ko sa Tiendesitas. Kagaya ni, si Aloy. Taloy Diokno, nandun kahapon. Diba? Ayun, oo. Tendesita. So, naalising yun. Nagka-travel ka pa, no? Mm-mm. Tapos, during those open mic, ano titutugan mo? Original o cover? Original. Original Oo. talaga. Kasi- Kasi maganda. Oo. Yung mga open mics na gino-join ko, para sa mga songwriters talaga. Mhm. Ah. So, member kayo ng Phil's Camp. Yes. Hello, Phil's Camp. Nandun rin si Ian. Si Ian. Baldono. Ian Baldono. Si Si Nico. Si Nico. Nico. Dun din. Si Saleh. Bukas kita tayo. So, those are the things na maganda. Actually, kami rin. Ayan, kami ni She. We have an 8 to 5 job, although pang gabi yung 8 to 5 namin. Night shift po kami. Then, after nun, we're chasing our passion. Yun. Gusto ko nga hiramin yung sinabi ni Sir Ernel dun sa sinabi niya nung interview last. Sa episode 9. Sabi niya, episode 9. This is my last trip. Sure. Yun. Siguro, sa amin, we won't say that, pero the thing is this, we want to chase our dream and we want to do it right. Yun. So, content creation, having our niche. So, ayun, yun hindi namin tatanggalin. I mean, for example, us doing our job. Of course, we're doing our job. Pero kagaya mo, pag hit na alas 5, goodbye! Kahit may pending pa akong emails, later na. Bukas na. Kasi ako pagkatapos ng oras ko kanina, prepare ko na yung mic namin, yung kaso lahat ng prepare ko hindi natin nagamit. Pero yun, the reservation, talking to you. Yan. So, I guess, the end point, including you, I don't know if you agree with me, pag dumating sa point na tong passion mo, ito na yung pinagkakakitaan mo, that's the real deal. Of course. Of course. Oo naman. Any preparation na ginagawa mo. For example, you're writing songs, you're singing your original. What are the things na ginagawa mo pa? Kasi from episode 8 with Angge, siya kasi parang ando na siya dun sa stage na ini-enjoy niya lang yung pagkanta, ini-enjoy niya rin yung pag-compose as long as may natutuwa. Pero ikaw, ano yung end point na sa music? Ako, it's more on ini-enjoy ko lang din yung pag-create ng music. And ayoko kasing ma-frustrate in the end. Kasi kapag na-frustrate ako, di ba ibang artist ako frustrate kapag naisip nila na hindi sumisikat yung songs nila, hindi na pupunta sa mga playlist, mga sikat na playlist like editorial. Pero ako, nilalayo ko yung isip ko from those scenarios. Kasi once na ma-frustrate ako, for sure, baka mawala ako sa music industry. Kaya for now, as much as possible, gusto ko lang talaga i-enjoy yung pag-create ng music. She has the same Pag-share. thought With Michael. Saka kay Angge. Angge. Oo. Kasi before just sharing sa episode 8. 8, siya kasi nung umpisa daw, parang gusto kong sumikat, and she's afraid kung magugustuhan siya ng mga tao, yung kanta niya. Pero as time goes by, tinanggal na niya yung thoughts na yun eh. Parang as long as
merong naniniwala sa music niya, may natutuwa, may na-impact, and same with, same with Michael and sila Tornillo. As long as natutuwa yung mga tao sa music nila and they enjoy, bonus na yun for them. Sabi niya nga, sinusulat yung kanta niya para sa akin, para sa soul ko. Yun yung description niya, which is very good. Yeah. Pero did you have like any challenges when writing songs? Of course, madaming challenges. Kasi Blocks. Kasi with Artist the blocks. 20 songs, 20 to 30 songs, diba? Kasi ilang taon lang siya ngayon, di ba? Oo, diba? Medyo malayo-layo yung gap natin. Parang hindi naman natao. Parang Siya lang, magkakabarkada na tayo. Siya malayo talaga yung gap. Never, what are those roadblocks or the artist blocks? Yun nga, pag nawawala ng motivation sa pagsulat ng song, parang hindi talaga ako makapagsulat ng song. But, As in blanco. Parang kailangan mo munang magpahinga ng saglit hanggang hintayin mo na lang yung dumating yung time na parang may isip ka na kahit first line ng lyrics. Kasi minsan ganun ako eh. Kahit yung kapag naghugas ako ng pinggan, biglang may darating na first or two lines ng chorus. Minsan ganun eh. Bubuin mo na siya. Tapos subuhin ko na siya. Tapos, ayun, recently naman, nakapag-compose naman ako ng song. And I'm happy with the song naman. And hopefully, ma-release ko naman siya in the future. Ayun, yung recording mo, ikaw lang gumagawa when you're renting a studio? Sa recording naman, yung arrangement ng music, pinapa-arrange ko sa ibang producer. And then, yung sa vocals naman, home recording. How much do you spend? Iba-iba eh. Nag-arrange ng... Depende sa producer, sa rate ng producer. May iba, 6K. Iba, 15K. Si Mac close friend mo siya? Recently ko siya na... Shoutout kay Mac. Shoutout po, Mac. Hindi siya kasi gumagastos ng malaki. Para sa mga... Kasi, nag-usap nga kami. Sabi ko, Mac, why don't you sing your song? Kasi he's getting some artists to sing her song for her. So medyo malaki yung... curious to know, no? High investment, which is actually Blooming. Actually, maraming ganyan, yung mga composer na sila lang yung gagawa ng lyrics, tsaka melody, tapos ipapa-interpret nila sa ibang artist. That's very good. Ikaw, kunyari, merong kang nakilalang bata na gustong pumasok sa larangan ng pagsulat ng kanta sa kapagkanta. Anong masasabi mo sa kanta? Kunyari yung bata o yun. Ano yun? Ayun din, huwag kang masyadong ma-frustrate sa mundo ng musika. Kasi of course, pag lahat naman tayo nag-i-start from scratch. And sa una naman, hindi talaga natin makikita yung mga tao na sumusuporta sa atin. Hanggang sa magpatuloy tayo, magsulat ng song, and then i-post natin siya sa mga GC just to share. And then from there, doon mo na may-meet yung mga artists na kaparehas mo. Yun, doon mo na sila ma-attract, law of attraction, parang gano'n. Nice, very well said. What is the secret sauce? So what's the secret sauce? Bakit andyan ka pa rin sa music? Bakit nagko-compose ka pa? Bakit kumakanta ka pa? Secret sauce siguro, gusto ko lang i-cherish yung God-given talent. Kasi ayoko lang siyang i-waste. Kasi sayang din. Maraming tao na hindi nakakapagsulat ng songs. Oo, kagaya namin. Like us. Ako Music gumagawa lang doesn't ako like us eh. Ako gumagawa lang ako ng story lalo na pagkahanap ko asawa ko. Pero ang ganda ng sinabi mo. At saka kasi kapag parang nailalabas ko rin yung mga repressed feelings. Yung hindi kasi ako expressive na tao, yung mga makwento sa nararamdaman nila. So, instead na magkwento ako, parang doon na lumalabas sa lyrics. Music. Sa music. Nice. Ay, kaya naman masarap pakinggan yung music niya. Oo, kasi more of, parang kung ikaw nagsulat and you base it sa emotions mo, talagang lalabas yung emotions mo when you sing it. Yeah.
And then, sabi nga nila, diba, music is telling a story. Musician, doon mo makikita kung gaano siya kagaling on how she interpret it. Kaya ang interpretation ng tawag eh. Pero basically, you're telling a story. You're telling a story. Pero ganda, no? Right now, we're on the part na do you want to say or tell our sitmates about your social media, any gigs? Sige, you invite them. So, hi, I'm Eugenie Tan. You can follow me on my social media accounts, Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok. Just type in Eugenie Tan. And for Spotify naman, iTunes, Amazon Music, and other music digital platforms, same artist name, just type in Eugenie Tan. Yeah. That's good. Thank you. Ayun. So, thank you. Ang ganda ng interview na nakakatuwa. Tuloy-tuloy lang siya. Pero maglalaro tayo ng game. Yung game na lalaro natin, habang nag-work kami ni She, magka-message kami. Sabi ko, She, Stormo ka nga eh. Gawa mo ng mga questions. Tapos sabi sa akin, ano mga questions? Basta yung mga walang kwentang questions. Naka-meeting ako, mamaya na. Tapos yan, we come up with some questions. Actually, 2 tanong siya. No? Sagutin mo yung ano yung sa tingin mo masasagot mo. Okay. Yung galing sa puso. Kinakabahan na siya. Walang tanong yun. We'll be selecting 3 questions. Pubulot ka dito. Then, read it aloud. Then answer it. So, Anong klaseng mga questions yan? Bakit tinawag na babaero si Prince? Sino to? Andang. Prince Charming. Si Prince Charming. And pwede ka ba magdala ng lunchbox sa dinner? Grabe naman yung sulat mo. Napakalaki naman. Ano ibig sabihin? Read natin. Ang So, tanong natin, bakit tinawag na Na babaero babaero si si Prince Prince Charming? ng Disney. Okay. And pwede ka ba magdala ng lunchbox sa dinner? Bakit babaero ba si Prince Charming? Marami nagtatanong yan kung babaero si Prince Charming. Kung isipin nyo, mula kay Sleeping Beauty, kay Snow White, sa kay Cinderella, si Prince Charming yun. Kasi lahat tawa, Prince Charming. Prince Charming lahat. Yes. Yung pala yun. Paisip Di ba, ako doon. di ba walang kwenta? Pero pwede ka magdala ng lunchbox pag dinner. Siyempre, pwede mong dalhin yung lunchbox sa dinner. Bakit? Kasi lunchbox lang naman siya eh. Maliit na bagay lang pwede mong dalhin kahit Pang saan. lunch yun eh. Pwede pa rin. Pwede pa rin. Hindi, pero ito just a fun fact. Kasi ngayon ginagamit, lalo yung mga bata, napagpapalit nila ang dinner sa supper. Pagkakain ka ng breakfast, ng umaga, breakfast. We call it breakfast kasi you're breaking the fasting. That's the first meal after you sleep. You have a fasting during your sleep, so breakfast. Then lunch is the one that you eat midday, lunch. And then the one you eat before you sleep or at night, ang tawag din supper. Ano ang dinner? Ang dinner, it's the formal way of eating. Yun yung mga nakabihis ka, nakaayos kayo. So you can eat dinner kahit lunchtime. You can eat dinner kahit nighttime. You can eat dinner kahit morning. Uy, hindi ko alam yun Fun fact. Naisip ko lang. Okay, let's go for Tanong ko ganito eh. Binigyan ako ng EO ng pink na lalagayan ng salamin. Sabi ko, okay. Ito. Are you open to different music genre? Ano ang dahilan ng unang iyak mo? Unang iyak? Okay, dito muna sa are you open to different music genre? Depende. Kasi right now, nasa alternative rock, pop rock ako. So, siguro kung mag-try ako ng other genre, pwedeng folk rock, or pwede ring, gusto ko rin i-try EDM. Kasi gusto ko magkaroon ng medyo dancey. Na Upbeat. Upbeat. Oo, yan. Nice. Anong rason ng unang iyak?
Actually, yun yung hinihintay Yun ko yung sa hinihintay ko eh. Hinihintay niyo lang yung sagot ko sa first question. Rason ng unang iyak ko. Siguro yung sa dad ko. Nung nag-pass away siya. Nung, ilang taon lang ba ako nun? 2001 yun eh. So, 9 years old lang ako nun. So, although hindi ko pa talaga alam yung, I mean, wala pa ako masyadong muwang nun. Parang hindi ko pa masyadong alam yung death or and all. Pero, naramdaman ko yung grief. Yun yung first time ko maramdaman yung grief. And, masakit pala. Yun. Anyway, ako dahil nung unang iyak ko, pinalo ako ng doktor. Sa bakuna! Hindi! Paglabas ko, di ba papaluin ka ng doktor? Ayun. Yun yung unang, dahilan ng unang iyak ko. Yan. May kaibigan ako, kawawa naman siya. Brown out siya, pinanganak. So, binuksan yung bintana. Pagpalo sa kanya, ang dulas niya, tumalsik siya sa bintana. Hindi, joke na. Tiniwala lang. Ang ganda, ang saya, di ba? Last na to. Kinakabahan siya eh. Last na, sana last na nga. What is the scariest thing you've ever done? Tumawa ka na ba ng walang dahilan at bakit? What is the scariest thing you've ever done? Parang wala akong Siguro nung tumalon ako sa cliff. Cliff Ano diving. yan? Saan yan? Sa Cebu. Gano'ng kataas? Gano'ng kataas? May 15 feet? Talaga? Oo, 30 feet na rin yun. 30 feet na rin ata siya. Seryoso? Oo, yung sa may Kawasan Oo. Falls. O yun. Yan. Parang so far yun yung parang YOLO moment ko. Anong nasa isip mo? Ba't mo ginawa yun? Alam ba ito ng magulang mo? Alam ba ito? Hindi niya alam kasi kasama ko rin mga kabarkada ko eh. Wala lang, parang gusto ko lang siya itry, Na-experience. ma-experience. Andun ka na kasi. Oo, kasi parang once in a lifetime mo lang siya magagawa. So, lakasan lang talaga siya ng loob. Parang YOLO ka na. Ako, I'm afraid of heights. Pero kung nandun ka na sa place na ano yun yung zipline? Or tatawid ka sa mga bridge? Hanging bridge. Hanging bridge. Experience na rin eh. Kahit takot ka eh. Tumili ka lang ng tumili, makakalagpas ka din naman eh. Ganon. How about Tumawa ka naman. Parang hindi pa. Kasi tatawa naman tayo pag may dahilan. Pag may nagpapatawa sa atin. Sino ba nagpapatawa sa'yo? Meron ba? Meron ba nagpapatawa sa'yo? Baka si Alex Calleja. Sure. Nagpapatawa sa'yo. Right now, ito. Dito, sa One Day Apart. Ay, Ako gusto ko maging comedian eh. Buti nagpapatawa siya. lahat naman gusto mo. Hindi, pero yun nga. Kaya may nakakatuwa eh, no? Ako, yung tinanong ko, ano yung pinaka nakakatakot na ginawa ko? Nagpakasalaw. Yun lang. Kamsa! Ano, sa lahat ng kinakatakutan ko, asawa. Pero mahal ka. I love you. Ayun. Tapos, siguro ako tumatawa ng walang dahilan. Alam mo, nangyayari sa akin yan, ha? Lalo na Hindi, yung... baka naman may naiisip ka. Ganito. Meron kasing joke na pang matalino. Na parang hindi mo siya maiintindihan. Tapos yung pauwi ka na, biglang naalala mo, biglang nasa jeep ka pa. Ay, di may sabihin, may naisip ka. May dahilan pa din. Tapos naalala ko dati, may friend ako. At lagi mo nagkakantuhan. Kwento ko lang, ha? Hindi, pero ano, tayo kung ganun. Nagtatawa na kami sa sumisay ko. Kasi nag-theater act ako before. Ay ko, ano yung first na ginawa mo sa theater act? Ay ko, ang ganap ko, twig. Nagtawa ng lahat. Nagtawa na, pero palapit sa akin isang kaibigan ko. Tapos bumulong, ano yung twig? Ay ko, yung parang pinakamalakas tumawa, hindi mo alam yung twig. Hindi ko alam kasi kung anong twig nun eh. Maraming salamat, Eugenie. Sobrang kami nag-enjoy kami. Oo. Sana nag-enjoy ka din. Nag-enjoy ka. Pero sa mga seatmates natin, let's do support Eugenie Tan. Lahat ng socials niya, lahat ng Spotify songs niya, on the description section below, lalagay namin yung lahat. And then, If any gigs that you have, upcoming gigs.
Right now, wala pang upcoming gigs. Pero ipopost ko siya sa page ko sa Facebook if ever magkaroon. And then we'll share it. Yeah, we'll share it. Yes. Kagaya ginagawa namin sa ibang seatmates natin na interview namin. Once na may pinost si Eugenie, ipopost rin namin sa Onset apart. sa Facebook page ko, ipopostin natin. Thank you. Kahit yung mga status niya na just woke up. I-share ko yan. I-share ko yan. Anyway, maraming salamat. Thank Thank you. Bye-bye. Ay, sa'yo nga pala. May nakalimutan ako. Sandali. Wait lang, hindi Hindi pa namin tapos. gagawin yun. Siyempre, because of the time that she gave to us today, we have a secret Something special. topic. Ito, hindi mo siya ma-unbox kasi naka-plastic siya. So, plastic na siya. So, lahat ng masusulat mo kada lahat natin Yes. masusulat mo siya. Ito ko sulat. One apart notebook. And this one? You can unbox it. Makikita Yun, mo no? siya. May description yan para alam mo kung anong tawag sa kanya. Magugulat ba ako dito? Oops. Wow. May pang coffee na tayo. Yay! Napakita mo yung harap. Pakita mo yung harap. Nakasulat kung ano siya. Mug. Wow. One apart mug. Ayan. Thank you, Mr. Obvious. Para maalala mo kami pag nagko-coffee ka. Yes, yes. And meron pa dito sa likod, Jujitsu Production. Production. Yan yung producer namin. Ganda. Hindi talaga siya mag eh. Maraming salamat Thank sa oras mo. you so much. Thank you, Thank you din. seatmates. Thank you, Siblings. Bye. Huwag yung kalimutan ko lang rin unplug niya. Yes. May unplug pa siya, ha? Bye-bye! Thank you. Bye.